Kamusta mga Repapits? Si Alex Sons ito. Bago tayo mag-umpisa sa aking, topic, mahangin ba sa labas? So, meron akong bold intro or parang tangang intro lang na kung saan sinusuklay ko ang aking buhok na ganyan. May hawak akong suklay. Ang topic natin ay, what is your purpose? Sinasabi sa akin dito sa aking whiteboard. Etong suklay, ang purpose nito ay para ayusin ang inyong buhok. Etong eraser ay para burahin ang sinulat mong mali. Etong ballpen or marker ay panulat ng kung anumang gusto mong isulat. At etong screwdriver ay pang-screw at pan-screw ng mga tornilyo. Ngayon kayo, ano ang purpose ninyo? Kaya sabi dito sa aking whiteboard, what is your purpose? Ito magiging topic natin. Ano nga ba purpose natin sa buhay? Parang ganoon. Magsisimula siguro tayo sa isang bagay o sa isang kwento ganito. Lahat ng professionals, hindi lang 8 hours nag-spend ng time nila para gawin kung ano yung mga businesses or mga trabaho nila. Usually, nag-e-end up sila mag-spend ng 16 hours na up to almost 24 hours para lang sa kanilang mga trabaho. Mga media, yung mga anchor, umuubos ng oras, hindi lang 8 hours, kundi 16 hours pataas. Ngayon, yung mga negosyante, lalo na mga big scale businesses na meron sila, halos 24 hours silang nag-spend ng much time. Nag-spend sila ng time doon dahil kasi pag meron kang sariling negosyo, 24 hours round the clock kang nagtatrabaho. Ultimo yung nagbabakasyon ka, natutulog ka, nag-almusal ka, nagme-merienda ka, kahit wala kang mismo dun sa field ng trabaho mo o ng business mo. Iniisip mo pa rin halos araw-araw, every time, kung paano ka makikita, paano mo ba mapapalaki yung business mo. Hanggang sa nangyayari niyan, hindi mo na nare-realize, wala ka ng me time at wala ka na ring equal time na naiaambag sa sarili mong pamilya, sa asawa at number 1 sa anak mo. For example, nakatira ka kunwari sa Bulacan, tapos magtatrabaho ka sa Makati. Anong oras ka aalis sa Bulacan at pupunta ng Makati? Madaling araw pa lang gigising ka na para magpunta sa trabaho mo sa Makati. Aabutin ka ng isang katutak traffic. Bago ka umalis ng bahay, tinignan mo yung anak mo sa kwarto, natutulog. Tapos uuwi ka ng bahay mga 10 o 11, mga gano'n, o baka 12, parang ganyan. Biglang pag-uwi mo do'n, titignan mo na naman yung anak mo, natutulog na naman. Halos araw-araw na lang magugulat ka na lang, next thing you know, ang laki na ng anak mo, ang laki mo naman pala, ang laki mo na ngayon, parang gano'n. Bakit hindi mo malalaman na ang laki na pala niya, may pinagbago na sa kanya? Yun ay dahil sa lagi na lang kayo nagkikita o lagi mo na lang nakikita ang anak mo na tulog. Hindi na kayo nagsasama, hindi na kayo nagba-bonding at parang gano'n lang din sa asawa mo. So, napo-focus ang panahon mo ng dahil sa pera, business, trabaho. Ngayon, kung ilalagay ko yung sarili ko sa istorya na 'to ay parang ganito. Wala rin akong sense of direction yung unang panahon dahil nagtrabaho ako dito sa Amerika na nahinog ako sa pilit, na nabulagan ako sa mga bagay-bagay na hindi ko naman nakukuha dati. Nasa Pilipinas ako na bilang tambay lang ako. Unang check, pangalawang check, hanggang isang dosenang check, masyado akong na-excite, bili dito, bili diyan, na kung ano-ano, hanggang sa hindi ko na totally na-appreciate kung anong ginagawa kong pagtatrabaho. Hindi na ako naging masaya, na-depress na ako, hindi na ako nakokontento sa lahat ng perang nakukuha ko. Hindi ko na parang nonsense na saan ang pagkakaroon ng maliit or malaking pera at lalo na yung mga material stuff na yan. Lagi ang feeling ko yung mga panahon na yan ay nananakbo ko, pilit na nire-reach ang isang bagay na hindi ko naman alam kung ano yung nire-reach ko na yon at para saan ba yung
thing na yon. Tumatakbo ako nang hindi ko alam yung real dahilan kung bakit ba ako nananakbo. Gano'n yung klase yung buhay na meron ako at maaaring gano'n din sa inyo, sa ibang tao, sa karamihan, sa atin gano'n ang nangyayari. Pilit natin nire-reach sa mga bagay na hindi naman natin totally alam kung ano bang magiging kinabukasan natin sa nire-reach natin na gano'n. Nananakbo tayo nang hindi natin totally alam kung ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagpapakabilis nananakbo na gawin ang mga bagay na gusto nating gawin, parang gano'n. Ngayon, nangyari na nagtrabaho ng ilang panahon walang nangyari sa'kin, hindi ako nakaipon, ganito, ganyan. Na-depress ako. Maaaring napaligiran ako ng malalaking pera at material stuff na yan, pero halos lahat yan naging nonsense. Na-depress ako dahil hindi ko alam yung mga unang bagay na nangyari. Hindi ko alam wala akong sense of purpose. Wala akong sense of direction, wala akong kung ano-ano pa man. So, kaya makikita natin dito sa aking whiteboard, what is your purpose? Meron tayong 5 category dito na kung saan ang sabi sa una, know your purpose, sense of direction. Number 3, maximize your purpose. Number 4, give away your purpose. At yung pinakahuli, sense of meaning. Ganito yan. Kasi meron tayong mga built-in talents, skills at gift. Kinakailangan matutunan muna natin i-unleash yung mga bagay na yon. Once na-unleash natin yung mga bagay na yon, kung dati-rate ang pakiramdam natin ay you are nobody, magkakaroon ka ng idea, mararamdaman mo you are somebody. Once na i-unleash mo na yung mga bagay na gano'n. Katulad ko, well-known ako sa eBay na isang gadget technician at natatanging gadget technician para sa isang very specific tablet na kung saan ang daming computer shop o mga repair shop locally, nationwide, hindi nila magawa yung serbisyong ginagawa ko. Kaya yung customer nila, nai-steal ko. Nai-steal ko yung mga customer nila. Ako ang kumikita ng ilang libo, imbis na sila sana. Pilit sila nagtatanong sa akin, saan mo kinukuha yung parts na ganito? Paano mo ginagawa? Ano ako gago para ibigay sa kanila? Magkakaroon pa ako ng kalaban. Ako lang, kumbaga ako yung main man. So, I become to be a somebody from being nobody. Alam niyo yun? Kasi at that point, bago mangyari yan, nung unang panahon, nagtatrabaho security guard. Wala akong napala doon, kumita nga ako ng pero wala akong nakikitang future at wala akong nakikitang sense of purpose ko sa pagiging security guard. At hanggang sa naging butcher ako, wala rin nakikitang sense of purpose kung bakit ako nagtatrabaho doon, kung ano ba ang meaning ko, kung bakit ako sa ganong klaseng field. Hanggang sa na-realize kong mag-double job, pero wala rin nangyayari sa akin. Nag-double job ako, 16 hours a day. Pinapatay ko lang sarili ko. Hanggang sa kinonboard ko kasi parang yung by that time, parang isa-isa kong automatic or parang sa sobrang hirap kasi ng buhay dito sa Amerika, na I tried my best. I tried my very, very best para hagilapin ko o i-unleash yung mga hidden talents, skills, gift ko na alam naman natin meron tayo hindi nga lang natin masyadong naisa sa puso na meron tayo noon at di rin natin alam. Kahit alam pa natin na meron tayo hindi naman natin alam kung paano i-unleash yun. Pero nagkataon siguro parang naging mapalad ako at nai-unleash ko yung mga bagay na yon sa sarili ko, yung mga built-in stuff na yon, nai-unleash ko. Dati akala ko ang skills ko lang pagiging DJ, pagiging rapper, pagpe-play ng piano, pag-ano ng MPC, mga ganun lang. Akala ko pag-rap lang ang nalalaman ko, na kung saan lagi kong minamatamis na inaasam na gawing pagkakitaan ang pagiging rap dati. Ang dami kong ginugusto pero hindi lang pala yun ang talents, skills, or gift ko na pwede kong gamitin para magkaroon ako ng sense of purpose sa buhay. So natuto kong maging gadget technician na kinilala ako sa online, number 1 sa eBay. Kinilala ako. So, from being
from nobody, naging somebody ako dahil kinikilala kong isang magaling or maganda magtrabaho as gadget technician, online man o offline dito sa Amerika. Ngayon, since nalaman ko na nga yung mga skills na yon, mga built-in stuff na meron sa akin, nagkaroon ako ng purpose. Di ba? Yung mga nalalaman ko, mga experience ko, ginather ko lahat yon at na-convert yon into business hanggang sa naging na-convert into cash, thousands of bucks. Tapos ngayon, nagkaroon na ngayon ako ng sense of direction. Alam ko na kung anong gusto kong gawin sa buhay. Akala ko dati gusto kong maging DJ. Gusto kong number 1, maging professional rapper sa mainstream sa Pilipinas. Pero hindi naman pala iyon ang para sa akin. Hindi naman pala iyon ang mga para nagsisilbing purpose ko. Ang naging purpose ko, naging gadget technician ako. At doon pa ako nagkaroon ng maganda-gandang future. So, nalaman ko dito, know your purpose. Nalaman ko ang purpose ko kahit papaano. Pero hindi ko pa totally makaklaim na nalaman ko na yung full purpose ko sa buhay. Tapos, nagkaroon ako ng sense of direction dahil nalaman ko yung mga built-in stuff na meron sa akin at pinagbuti ko. Kaya dito sa number 3, maximize your purpose. So, yung nalaman ko yung skills ko, nalaman ko yung mga built-in stuff na meron pala sa akin, pinagbutihan ko at nagkaroon ako ng mas magandang future. Umaasenso ako kahit pa unti-unti. Tapos ngayon yan, itong number 4, give away your purpose. Sa paggawa ng video na to at pinapaload nyo ngayon, naririnig nyo, nakikita nyo, ginigiveaway ko yung aking purpose. Lahat na natututunan ko, nalalaman ko, mga-experience ko, ipinapasa ko sa inyo. Dahil meron tayong sense of fulfillment once na i-share ko sa inyo. Kaya number 4, give away your purpose. So every time na binibigay ko itong mga ganito, kahit sino number 1 sa mga number 1 na malapit sa akin, ng mga pinsan ko, nagkakaroon ako ng sense of meaning sa buhay. Kumbaga, kung tatirate, wala kang silbi, hindi mo alam kung bakit ka ba mabubuhay sa mundo, feeling mo laging suicidal ka, gusto mo magpakamatay na lang kasi nonsense na yung pera, nonsense na yung material na, nonsense lahat ng tao nakapaligid sa iyo, dahil hindi mo alam yung purpose mo sa buhay at wala kang sense of direction. Pero katulad nga sinabi ko, nagkaroon ako ng mga ganyang bagay na kung saan natutunan ko, nagkaroon ako ng purpose sa buhay, nagkaroon ako ng direction kung ano nga bang gagawin ko sa buhay ko. Maraming tao, gusto lang nag-aaral sila ng college, gusto maging engineer, computer science, blah blah blah. Pero nag-hop sila sa kung saang subject na yon, na walang nangyari. Pero deep inside pala, ang gusto nila pala nilang gawin ay tungkol sa game. Gusto nila maging gamer. Alam niyo kung ano nangyari? Ang dami niyang pinasukan sa sa college. Nangyari noon, nag-focus siya sa game. Yung una, sa game, nag-focus siya pero parang feeling niya nanghina siya, parang wala yata tayong purpose dito sa game na to. So, nag-aral uli siya, tapos kung ano-ano pinag-aralan niya na hindi naman niya din nagamit dahil feeling niya wala din siyang purpose doon. Hanggang sa lumipas ang panahon, nagkaroon siya ng problema sa health, hanggang sa bumalik na lang uli sa the same thoughts, the same old thoughts na game talaga gusto kong gawin eh. Alam niyo nangyari? After few months or after a year or 2 na nagpapumble siya sa mga ganung klaseng ideas, kung ano yung first instinct niya, yung old thoughts, yung old idea niya, doon siya tumutok. Nalaman niya na yung purpose niya, na kung saan it's all about game. Ang alam niya, kasi maning-mani sa kanya yung game eh. Maning-mani niya, alam niya, gusto niya, may passion siya ron, hilig niya ron, as in maning-mani niya yan. Kaya anong ginawa niya? Ngayon, kilala siya sa YouTube. Kumikita siya ng ilang libo sa YouTube dahil sa paggagawa niya mga video games na kung saan meron siyang mga commentary set na ginagawa sa kada play niya ng game. Sa isang view ng video niya, worth 5 million views. Ang laking perang kinikita niya sa isang video pa lang. Every time na naglalagay siya ng video, ang laki ng views at ang laki ng pera niya ron. Na-avoid niya lahat ng bagay na gusto niyang kunin. So, nagkaroon siya ng purpose. Nalaman niya yung purpose niya. Pagkatapos niya malaman yung purpose niya,
nagkaroon siya ng direction sa buhay dahil nung unang panahon hindi niya sinunod yung passion, yung puso niya tungkol sa game. Wala siyang sense of direction sa buhay. Ngayon, nalaman niya yung purpose niya, nagkaroon siya ng sense of direction, minaximize niya at ngayon, living large siya. Tapos lahat ng ano na yun, ginigive away niya yung purpose, sinashare niya sa ibang tao para magkaroon ng the same stuff or the same thoughts ang tao na yun. Tapos ngayon, yung dati rating feeling niya, he's just another average Joe na nobody from being somebody now. Nagkaroon na siya ng sense of meaning. Nagkaroon na siya ng meaning sa ibang tao at nagkaroon na siya ng sariling pakiramdam na meron na siyang meaning sa buhay. So, ang hirap i-explain nito pero kung feeling nyo ay interesting at informative tong video na to, i-click nyo yung like button, i-click nyo yung subscribe button, i-share natin tong video na to. Till next time, salamat!